Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga idolo. Maraming salamat po. Matapos dalhin si Xiaoyu sa South Pavilion, nagising siya mula sa kanyang pagkawalan ng malay hindi nagtagal. Ang dumadalaw na babaeng cultivator ay nagpakita ng kagalakan. Miss Fifth, gising na kayo. Tumingin si Xiaoyu sa paligid ng may pagkalito. Anong nangyari sa akin? Hindi ba ako nasa reflection cave? Nang marinig ang kanyang mga salita, isinalaysay ng babaeng cultivator ang buong kwento. Medyo hindi makapaniwala si Xiaoyu nang marinig ito. Sinasabi mo na inalis ng master ang pangkukulam na nakatali sa akin. Sumagot ang babaeng cultivator, oo. Winasak ng elder master ang pangkukulam sa isang palad lang. Nakakatakot na spell iyon. Sa kabutihang palad, dumating sina Mr. 3 at Mr. 4 sa tamang oras. Inutusan ng master si Miss Fifth na magpahinga muna matapos maalis ang pangkukulam. Huwag masyadong mag-alala tungkol sa iyong cultivation base. Mababawi ito ng maaga o huli. Hayaan mo akong tulungan kang maligo at magpalat ng damit. Tumango si Xiaoyu at tumango bilang pagkilala. Pagkalipas ng kalahating araw, dalawang tunog ng notification ang umabot sa mga tainga ni Lasho. Ding, alisin ang paghihigpit ng pangkukulam kay Xiaoyu. Nakatanggap ng 1,000 merit points. Ding, nakumpleto ang investigasyon ng tunay na sitwasyon sa Fish Dragon Village. Nakatanggap ng 3,000 merit points. Matapos marinig ito, bumantong hininga si Lasho ng may kasiyahan. Kumpleto na ang mga side mission. Kailangan kong humanap ng ibang paraan para makaipon ng merit points. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang babaeng cultivator upang magulat, Master, humihiling si Jiang Yichen na makita ka sa paanan ng bundok. Agad na nagutos si Lasho na papasukin siya. Ilang sandali lang, lumitaw si Jiang Yichen sa Evil Sky Pavilion, na ginagabayan ng babaeng cultivator. Dahil bago siya rito, kuryosong tumingin siya sa paligid. Hoy, kailan kayo sumali sa Evil Sky Pavilion? Nakakatakot ba ang lugar na ito? Sabi nila pugad ito ng kasamaan, hindi ba kayo natatakot? Hindi ko inaasahan na maraming babae sa Evil Sky Pavilion. Ang gandang puno na ito. Ang ganda rin ng pagkakalagay ng mga asul na batong slab na ito. Habang naglalakad siya papasok sa pangunahing bulwagan, medyo sumeryoso siya. Tumingin si Ming Shirin sa kanya ng may interes. Siya ba si Jiang Yichen? Tumayo si Little Yuaner at sinipa siya. Siya nga, ang kapal ng mukha niya. Tumingin si Duan Musheng sa kanya ng ilang beses. Kung pinahahalagahan siya ng master, tiyak na pambihira siya. Pumasok si Jiang Yichen sa pangunahing bulwagan at agad na yumuko. Mga matatandang senior, hindi ako sanay sa ganitong engranding pagtanggap. Bilasan nyo, ibigay nyo na sa akin ang magandang espada para makaalis na ako agad sa bundok. Hinaplos ni Lasho ang kanyang balbas at binigkas ang kanyang pangalan, Jiang Yichen, maupo ka at mag-usap tayo ng dahan-dahan. Nang marinig ito, agad na naglabas si Pan Zong ng gininto ang upuan. Medyo hindi mapakali si Jiang Yichen. Hindi na kailangan ito. Matagal na tayong magkakilala. Ibigay niyo na lang sa akin ang espada at aalis na ako. Nang marinig ito, tumawa si Lasho. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, naintindihan ng babaeng cultivator sa tabi niya at iniabot ang isang mahabang espada. Kuryosong kinuha ni Jiang Yichen ang mahabang espada at dahan-daang hinawakan ito. Hindi inaasahan, sa isang snap, naging pulbos ang mahabang espada. Senior, ito ba ang magandang espada na sinabi mong sulit na puntahan ko ng personal? Paliwanag ni Ming Shirin ng may ngiti, ang espadang ito ang pinakamahusay sa Evil Sky Pavilion, gawa sa dekalidad na Millennium Old Wood. Ang mga pattern ay masusing inukit ng master. Patuloy ni Duan Musheng, ang lahat ng mga disipulo ng Evil Sky Pavilion ay nagsanay gamit ang espadang ito. Kahit ang sword demon na si Yan Rong ay ginamit ito para pumatay ng libu-libong kaaway. Hindi nakaimik si Jiang Yichen. Panloloko lang ito. Pinapakinggan yung napakaganda ang kahoy na espada. Kanino ako magrereklamo? Senior, giniginaw ako ngayon. Casual na nagtanong si Lasho ng may ngiti, magandang espada talaga ito, ayaw mo ba?
Muntik nang maiyak si Jiang Yichen. Senior, sabi niyo pinakamamahal niyo ang mga taong hindi sinungaling. Kahit gaano niyo pa ito takpan ng matatamis na salita, hindi maituturing na kayamanan ang kahoy na espada na ito. Mahal ko ang mga espada, pero hindi ako tanga. Ayoko ng espadang ito. Talaga bang ayaw mo? Matatag na umiling si Jiang Yichen. Hindi ko gusto. Kung gayon, kailangan mong magbayad, mapanuksong tingin ni La Shou sa kanya. Naintindihan ni Jiang Yichen ang ibig niyang sabihin at agad na pinagpawisan ng malamig. Ang espadang ito ay napakahalaga sa Evil Sky Pavilion ko, pero sinira mo ito. Kung hindi ka magbabayad, natatakot ako. Hindi tinapos ni La Shou ang pangungusap. Sina Duan Muxiang, Ming Shirin, at Little Yuaner ay nagbabanta na hinawakan ang kanilang mga sandata. Nang makita silang papalapit ng hakbang-hakbang, mabilis na kumaway si Jiang Yichen. Hindi, babayaran ko ang espada, hindi ba sapat iyon? Magkano ang kailangan kong bayaran? Tumawa si Ming Shirin, masusukat ba ito sa pera? Kung gayon, ano ang iminumungkahi nyo? Maghanap ako ng craftsman para gumawa ng replika. Hindi pwede iyon. Kailangan ang orihinal na kahoy na espada. Nag-isip sandali si Jiang Yichen. Naiintindihan ko, Senyor, tinutokso niyo ako. Dumiretso na tayo sa punto. Dahan-daang tumayo si La Shou at lumapit. Gusto kong makipag-usap sa mga matatalinong tao. Bumantong hininga si Jiang Yichen nang walang magawa. Kung matalino ako, hindi ako mahuhulog sa pukanan niyo. Kalmadong tumingin si La Shou sa kanya, malamig ang tono. Paulit-ulit mo akong ginamit para alisin ang mga hadlang sa palasyo. Jiang Yichen, ikaw ang unang taong naglakas loob na kumilos ng walang pakundangan sa harap ko. Nang marinig ito, nagbago ng gusto ang mukha ni Jiang Yichen. Nagmadali siyang umatras. Agad siyang tumalikod at tumakas patungo sa labasan ng bulwagan. Gayunpaman, isang kalbong elder ang dahan-daang pumasok sa sandaling iyon. Isang proteksyon na kalasag na nagmumula sa kanya ang hamarang sa daan ni Jiang Yichen. Cloud Sect Huoudou, hindi pagkakaunawaan ito. Senyor, puro hindi pagkakaunawaan. Kinakabahang paliwanag ni Jiang Yichen ng may ngiti. Tuwang-tuwa si Little Yuaner na may hawak na spike club. Dali, i-lock ang pintuan, tingnan natin kung saan siya tatakbo. Senior brother, hulihin niyo siya at bugbugin ng husto. Patuloy na nagmamakaawa si Jiang Yichen na may malungkot na mukha. Ay nako, wala akong galit sa inyo, bakit niyo ginagamit ang mga espada at sandata? Sa sandaling ito, dahan-daang lumapit si La Shou sa kanya. Kaya ikaw si Jiang Yichen, nakilala sa pagmamahal sa mga espada hanggang buto, itinuturing silang kasing halaga ng buhay. Isa sa 3 dakilang swordsman. Kakamo-kamot sa ulo si Jiang Yichen at sumagot, reputasyon lang iyon, reputasyon lang. Binigyan siya ni La Shou ng makahulugang tingin. Jiang Yichen, ang reputasyon mo ay takip lang. Sino ang mag-aakala na ang isang ganitong kakaibang tao sa mundo ng cultivation ay ang ikatlong prinsipe ng Great Yan Empire? Sa sandaling binigkas ang mga salitang ito, natahimik ang bulwagan ng Evil Sky Pavilion. Paano naging ikatlong prinsipe ng Great Yan ang isang duwag, madulas ang dila, at kakaibang tao? Wala siyang kahit isang aspeto na kahawig ng royalty. Lumala na ba ang paningin ng master? Kahit nagdududa ang mga disipulo, nanatili silang tahimik. Kuryosong tumingin si Pan Zong sa babaeng cultivator sa tabi niya. Bakit ka namumula? Senyor, nagbibiro ka. Paano magiging ikatlong prinsipe ang isang tulad ko? Nang makita ang kanyang pagtanggi na umamin, bahagyang ngumiti si La Shou. Ang aking malikot na disipulo na si Ye Changsan ay gumugol ng 5 taon sa pagsisiyasat sa mga tala ng palasyo. Natuklasan niya na ang utak sa likod ng lahat ay ako. Paano mo, isang independenteng cultivator, nagawa ito? Matapat na sumagot si Jiang Yichen, may mga kaibigan ako sa palasyo. Pumilit si Huoudou, anong uri ng kaibigan ang makaka-access sa mga confidential na bagay? Nawalan ng salita si Jiang Yichen at hindi alam kung paano magpapaliwanag. Bahagyang yumuko si Huoudou, kamahalan. Reflexively na sumagot si Jiang Yichen, maaari kang tumayo. Nang mapagtanto ang kanyang pagkakamali, nagmadali niyang tinapik ang kanyang hita. Hindi pagkakaunawaan ito,
puro hindi pagkakaunawaan. Tumayo si Lasho na nakatalikod ang mga kamay, hindi na tumitingin sa kanya. Marami akong oras. Hindi ako nag-aalala na hindi ka aamin. Malinaw na naintindihan ni Jiang Yichen ang implikasyon. Paano mo ito nagawa, Senior? Matapos ang lahat ng pagsisikap ko sa pagpapadala ng mga mensahe sa Evil Sky Pavilion. Nang marinig ito, itinaas ni Ming Shirin ang kilay. Tama na ang kalokohan mo. Kung prinsipe ka, kung gayon ang mga hadlang na inalis ng Evil Sky Pavilion ay mga hadlang mo rin. Talagang ginagamit mo ang Evil Sky Pavilion. Sino ang maglalakas loob na gumawa ng ganoong bagay? Kahit si Underworld Sect Master Yu Zhanghai ay hindi naglakas loob na gamitin ang Evil Sky Pavilion nang gusto niyang palawakin ang kanyang saklaw ng impluensya. Nang marinig ito, mabilis na kumaway si Jiang Yichen. Hindi pagkakaunawaan ito, mali ang pagkakaintindi niyo sa akin. Sinabi ko sa senior na kinamumuhian ko ang mga intriga at panlilinlang sa palasyo. Kaya't umalis ako sa palasyo. Gaano man karaming hadlang ang alisin ng senior, hindi ko na maibabalik ang aking katayuan bilang prinsipe. Kung gayon, bakit ka nakikipag-ugnayan pa rin sa palasyo? Nang marinig ito, walang magawang bamhantong hininga si Jiang Yichen. Bagaman ako ay isang prinsipe, mayroon akong ilang malalapit na kaibigan, at hindi para kutsain, ngunit hinahangad ko ang isang ordinaryong buhay. Gayunpaman, sa mundong ito ng Great Yan, mahirap ihiwalay ang sarili sa lahat ng mga bagay na ito. Kaya't kinailangan kong gamitin ang pangalang Jiang Yichen at mamuhay ng malaya bilang isang independenteng cultivator. Nang marinig ito, magalang na tumugon si Huawudou. Ang tatlong sword fanatics ay nasa nascent divinity tribulation realm. Kamahalan, ang makamit ang ganoong antas ng cultivation habang isang independenteng cultivator ay tunay na kahanga-hanga. Umiling si Jiang Yichen. Mga walang kabuluhang titulo lang iyon. Patuloy na nagtanong si Lasho, kung gayon, kung wala kang masamang motibo, bakit mo ipinagkanulo ang iyong sariling kapatid? Ang utak sa likod ng Fish Dragon Village ay ang ikalawang prinsipe, at ikaw ang ikatlo. Hindi mo lang nabigong protektahan ang iyong sariling kapatid, sinaksak mo pa siya sa likod. Sino ang maniniwala na wala kang personal na agenda? Nang marinig ito, mapait na ngumiti si Jiang Yichen. Ang pinakamapupusok na tao sa mundo ay mga prinsipe. Sa loob ng mga pader ng palasyo, bukod sa etiketa at mga patakaran, kapangyarihan at katayuan lamang ang mayroon. Walang tinatawag na pagmamahal sa pamilya. Hinaplos ni Lasho ang kanyang balbas at tumingin sa kanya. Bumalik tayo sa pangunahing punto. Alam mo ba kung bakit ko iniimbestigahan ang Fish Dragon Village? Nagdududa na sumagot si Jiang Yichen, para sa iyong ika-6 na disipulo. Higit pa doon, kilala mo ba si Ding Fanshu? Nang marinig ang pangalang Ding Fanshu, kumunat ang noo ni Huawudou. Si Ding Fanshu ay isang tao mula sa aking Cloud Sect. Nang matapos siyang magsalita, binigyan siya ni Ming Shirin ng matalim na tingin. Elder, isipin mo ang kasalukuyan mong katayuan at kung paano ka magsalita. Nagpapanggap na master ko si Ding Fanshu at gumagawa ng gulo, sinisira ang reputasyon ng master ko at ng Evil Sky Pavilion. Ayon sa aming mga patakaran, dapat siyang itapon sa likod ng bundok at ipakain sa mga hayop matagal na. Namula ang mukha ni Huawudou at hindi na nagsalita pa. Tumigil si Lasho bago nagpatuloy, sinabi sa akin ni Ding Fanshu na ang tunay na layunin ng Fish Dragon Village sa Sky Crossing River ay ang paghahanap ng isang espesyal na buto. Totoo ba ito? Kamot ulo si Jiang Yichen. Direktang tumitig si Lasho sa kanya. Sa tingin mo ba madali akong lokohin? Nakaramdam ng pagkailang sa kanyang titig, sumagot siya, Elder, dahil alam mo na, bakit ka pa nagtatanong? Ang palasyo ay naghuhukay ng mga lumubog na bangkay mula sa Sky Crossing River sa nakalipas na 10 taon. Sa iyong opinyon, may nakita ba? Nang marinig ang tanong ni Lasho, sumagot si Jiang Yichen, walang nakita. Ano ang espesyal na butong ito? Nag-alangan si Jiang Yichen, mukhang hindi komportable na magsalita tungkol dito sa harap ng maraming tao. Dapat mong maintindihan na sa puntong ito, walang silbi ang pagtatago ng anumang bagay. Pagkatapos ay iniwan niya ang kanyang casual na ugali at naging seryoso. Wala akong dahilan para magsinungaling sa iyo, Elder.
Sa totoo lang, matagal na akong wala sa palasyo. Marami na siguro ang nakalimot sa akin, at karamihan sa mga kaibigan ko sa loob ng palasyo ay malamang nawala na. Sa loob ng ilang taon, maaaring tuluyang makalimutan ng mundo ang ikatlong prinsipe. Upang imbestigahan ang bagay sa Sky Crossing River, 2 tao ang pinatay ng walang pakundangan, ngunit kasalanan nila iyon dahil sa kanilang kakulangan ng kasanayan. Ang ikalawang kapatid ko ay malupit sa kalikasan at hindi karapat-dapat na maging pinuno ng isang bansa. Kalmadong tumugon si Lasho, naniniwala ako sa iyo. Kung gayon, sa iyong opinyon, ang espesyal na butong ito ay ang buto ng white citizen.